Hello guys! Welcome back to my channel. So, paano nga ba gumawa ng thumbnail? Ano ang mga importance? Bakit kailangan mong mamaster ang paggawa ng creative thumbnail? At ano naman ang factor na pwedeng ma-contribute nito kung bakit magiging successful ang YouTube channel mo this year 2020? Panoorin mo hanggang dulo. Hello, Coach Cindy here. Welcome to my channel. If you are looking for YouTube tutorials on how you will grow your YouTube channel in this year 2021, please consider subscribing to my channel kasi madami po akong ina-upload na YouTube videos para dyan. Thank you for watching. So, si thumbnail, ang nakikita mo na parang nasa labas ng video, di ba? Pag nag-search ka, paano gumawa ng thumbnail sa YouTube? I-search mo yan. So, may mga lalabas dyan ng mga iba't ibang creator na gumawa ng content tungkol sa paano gumawa ng YouTube channel. So, nakikita mo, alin doon ang mga nag-strike sa mata mo? Alin doon ang pumukaw sa atensyon mo? Alin doon ang parang niyayaya kang i-click mo siya? Alin doon ang nagandahan ka? Maganda ba ang background? Maganda ba ang facial expression? Things to consider na alin doon ang nagkaroon ka ng interest na panoorin. Ganun ang factor na kailangan mong i-feel. Kunyari, ikaw ang nasa-search sa YouTube. What if ino-offer mo yung video mo? Sa tingin mo, bakit nila kailangan i-click yung content mo? Kasi mataas ang competition sa YouTube. So, kailangan umangat ka sa iba. So, in that sense, may mga dapat na i-consider kung bakit kailangan mong i-master ang paggawa ng YouTube thumbnail. Alam mo ba kung bakit? Kahit gaano kaganda kasi ang laman ng content mo, kung walang mag-click dyan, walang manunood dyan. Hindi nila malalaman na maganda ang laman ng video mo. Kasi, yung covering pa lang ng video mo is hindi na sila naaakit, hindi sila striking, hindi nila ini-invite ang mga nagsisearch sa YouTube na ito ang i-click mo. So, may mga dapat i-consider. May papakita ko sa yung mga pina-follow ko ng mga YouTuber kung paano sila gumawa ng thumbnail. Pinipili ko yung walang masyadong madaming letters para malinaw agad yung gusto nilang iparating. Ayoko ng mga masyadong malandi yung pagkaka-curve ng mga letters. Shocking ang colors. They choose mostly kasi orange, yellow, green, white. Sa mga background naman, it's either striking na mga colors. Ang iba naman minimalist or kaunti lang ang mga dinidesign. Ang iba naman plain white. And naglalaro sila doon sa mga facial expression nila. So, nakaka-catch siya ng atensyon. Kumbaga, sa marketing strategy, halimbawa, if you own a cake factory, paano mo pag-iisipan kung ano ang magiging packaging ng cake? The cake itself is yummy, di ba? Paano makakadagdag ng factor yung packaging ng cake, yung box ng cake? Or kung sa candy, masarap yung candy for sure. Pero makakadagdag pa ng factor sa marketing strategy na kung maganda kaya ang packaging, what if colorful yung packaging, what if natatakam ka na sa packaging pa lang. Kasi business tayo, mataas ang competition, at the same time dapat umaangat ka sa iba para magkaroon ka ng maraming sales. In our case sa YouTube, kailangan magkaroon tayo ng maraming views, di ba? So, dahil sa thumbnail, napapaklik mo sila doon sa specific video na ino-offer mo. Out of 20 na nakita nung mga nagsisearch, di ba? Pupunta sa YouTube para mag-search. Kung sa first glance, makita nila yung thumbnail mo, pwede nyo na i-click nila. Okay. So, i-comment mo sa baba kung ano yung mga napapansin mo na dapat mong i-consider kung paano gumawa ng effective thumbnail. Kasi ito ang susi kung bakit nila i-click yung video mo. So, huwag natin pahabain ng video. Please click the link below para sa tutorial kung paano natin gagawin ng step-by-step ang effective thumbnail. Thank you for watching. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe. And yung pinapa-comment ko po na ano sa tingin mo pa ang pwedeng maging dagdag factor, ano pa yung mga naiisip mong idea, bakit napakahalaga ng thumbnail, at ano ang mga ibang strategy na naiisip mo na pwedeng makatulong sa akin at pwedeng makatulong sa mga watcher. Thank you!